also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Now let us welcome our speaker for today, Pastor June Oropesa. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pwede po bang lingunin niyo ang inyong katabi? Pakisabi, good morning. Pati po yung nasa likod, yung nasa harap po ninyo, batiin po ninyo. Make it sure na ang mga nasa paligid ninyo ay inyo pong nabati. The Lord is good. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. In this week, tayo ay nakaramdam ng konting yug-yug. Konting kinabahan po ba kayo? Medyo inalog tayo ng konti. Buti na lang walang sumunod na trompeta. Buti na lang. Walang umugong. Hinihintay po namin mag-asawa eh. Hallelujah. Mabuti pa rin po ang Panginoon. And for this series, mga kapatid, we will be continuing this Sunday in our series. We are talking about truly blessed. Sabi mo, truly blessed. Ikaw ba ay tunay na pinagpala? Pwede bang lingunin mo ang katabi mo? Pakitanong, ikaw ba ay tunay na pinagpala? In the past few Sundays, mga kapatid, we have been listening to the Word of God, teaching us how can we be truly blessed. Simula nung first Sunday ng buwan, pinag-uusapan na po natin to. And last Sunday, we heard and learned to love the Word of God so we can love God more. Sino po ang umiibig sa salita ng Panginoon? Amen. 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 Salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng paalala na kasama at parte ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang pagmamahal sa Kanyang salita. And yes, ikaw ay tunay na pinagpala kung ikaw ay umiibig at nakakaranas ng pag-ibig ng ating Diyos na buhay. And now, this Sunday, gusto ko pong pag-usapan kung saan natin pwedeng sukatin ang ating pagpapala. Pwede palang sukatin ang pagpapala, Pastor. Yes po. Pwede po nating sukatin ang pagpapala. Masusukat po natin yan sa pag-uusapan po natin this Sunday. That's why for this Sunday, we have entitled our topic, Blessing in Giving. Sabi mo, Blessing in Giving. Yes, you heard it right, mga kapatid. Gusto mong sukatin ang pagpapalang natanggap mo?
Gusto mong sukatin gaano ka ka-bless? Gusto mo? Sukatin mo sa iyong pagbibigay. Sukatin mo sa iyong giving. Sabi mo, giving. Marami pong aspeto ang giving, mga kapatid. Pwedeng ang giving ay hindi lang material. Pwedeng hindi rin finances. Pwedeng lakas. Pwedeng oras. Pwedeng yung sarili mo, yung buong ikaw. Okay? Marami pong aspeto ang giving. At pwede pong ito ay may amount. Pwede pong may size. Pero ngayong araw pong ito, gusto ko pong tingnan natin ang giving in a general way. Okay? So kasama dito, sakop nito ang ating mga finances, sakop nito yung ating resources, sakop nito yung ating lakas, sakop nito yung ating oras, sakop nito yung buong pagkatao natin. Okay? Sa usapin ng giving, gusto ko pong tingnan natin ito generally. Susukatin natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Pwede ba yun? Paano ko susukatin kung paano ako pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ko? Pagbibigay sa church, pagbibigay sa tao, pagbibigay sa kapwa, kaibigan, kamag-anak, hindi ka ano-ano. Pwede pala yun? Yes po. And there are 3 things that will tell us that as we try to measure our blessedness in our giving, there are 3 things that will tell us that we are truly blessed. Sabi mo, truly blessed. Sa giving, pwede palang sukatin din kung tunay akong pinagpala ng Diyos o hindi. Pwede pala yun. And 3 bagay po na mas magpapalawak ng ating isipan at pagtingin sa kung paano ang pagbibigay ay malaking form ng pagpapala. Ang pagbibigay pala, Pastor, ay form ng pagpapala. Kasi all this time, sa buhay Kristiyano ko, pag sinabing blessing, ang alam natin, pag blessing, yung tinanggap mo. Tama po? Madalas, pag sinabing blessing, ano yung tinanggap ko? Gaano kalaki tinanggap ko? Gaano karami tinanggap ko? Gaano kaliit? Gaano kabigat? Okay? Ganun eh. Ganun po natin sinusukat ang pagpapala. Pero kakaiba to. This time around, titingnan natin ang pagbibigay bilang form ng pagpapala. And we will start at number 1, people who are truly blessed are, number 1, people who cheerfully give. Yan. Tama yung katabi mo, mukha bang masaya? Masayahin ba yan? O mukhang malungkutin? Pagka usapan na ng bigay, ay magbibigay. Ay magbibigay. Ay bubunot na naman. Pag-ambagan, ay mag-aambag. Hindi ba pwedeng kanya-kanya na lang? People who are truly blessed are people who cheerfully give. Sabi mo, cheerfully give. Sabi mo ng verse 6 to 7, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided on your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung anong tinanim mo, yun ang anihin mo. Kung nagtanim ka ng marami, malamang sa malamang, aani ka ng marami. Kung nagtanim ka ng kaunti, malamang sa malamang, aani ka ng kaunti. No? You'll know someone who is blessed when they give happily. Sabihin mo, happily. Tingin ka sa katabi mo, sabihin mo, nakangiti, happily. Yan. Naabutan na po ba kayo ng ulam or pagkain sa birthday yan na yung nag-abot na kasimangot? O spaghetti? Nakanasan niyo po ba? O biko, kainin mo ha. Birthday mo, no? O, regalo ko sa'yo. Na-experience nyo na ba yun?
Parang, buti hindi pa, baka, ano yan? Nagbigay ka pa. Parang ayaw mo naman. Ang hirap po tanggapin. Di ba? Kung kayo po, tatanggapin niyo po ba? Magdadalawang isip ka eh. Kasi itatanong mo, gusto mo bang ibigay yan? Masama ata loob mo. Parang ayaw mo naman ibigay. Ang hirap pong tanggapin. Kasi parang sa atin, kapag nagbigay ka, kailangan, ito, spaghetti. Kain ka. Diba? Kapag nagbibigay tayo sa kapitbahay natin o kahit kanino, kasama yung mukha nating nagbibigay. Eto, regalo ko sa'yo. Eto, biko. Eto, handa namin to. Diba? Masaya ka kasing nagbibigay. May okasyon man o wala, masaya kang nag-aabot. Wala pa akong nakikita na nakasimangot na nagbigay. Yung nakabusangot yung mukha habang ibinibigay. Kasi kung hindi ka masaya na nagbibigay ka pa. Parang ayaw mo naman. Importante po ang manner ng ating puso sa pagbibigay. Okay? Importante po yung manner ng puso. Sabi nga ni Paul, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Hindi ka napipilitan. Ito, ibibigay ko sa'yo kasi kapitbahay kita eh. Nakakahiya naman sa'yo. Nagkakasiyahan kami dito, tapos wala kang spaghetti. Ito, kumain ka. Hindi ka napipilitan dapat pag nagbibigay ka. Nag-decide kang magbigay. Di magbigay kang masaya. Kahit minsan, alam mo yon, nagsigato nung nagsasampay ako eh. Pero dahil gusto mo kang magbigay, willing kang magbigay, ibigay mo ng masaya. Sabi mo sa katabi mo, bigay mo ng masaya. Importante po ang manner ng puso natin sa pagbibigay. Hindi lang yung ibinibigay. At yung paraan po ng pagbibigay. Kasama yung damdamin natin sa pagbibigay. Kahit 1 milyon ang ibigay mo, kung nakabusangot ka, kahit po yung tatanggap, magdadalawang isip. Kung tatanggapin ko ba to? Pwede kasing may iniisip tong masama sa akin pag kinuha ko yung 1 million eh. Baka may plano to. Baka may gagawin to sa akin kapag tinanggap ko yung 1 milyon niya. Importante ang lagay ng puso. Importante po ang lagay ng puso natin kasi dito natin makikita kung totoo ba tayo yung nagbibigay o hindi. Talaga bang nagbibigay ka? O nagbibigay-bigayan ka lang? Opo, kung labag sa loob po natin, kahit ibigay mo, hindi ka nagbigay. Kahit pa natanggap ng pinagbigyan mo, pero labag sa loob mo, hindi ka totoong nagbigay. Pwedeng nag-abot ka, pero hindi ka nagbigay. Pwede pala yun? Opo, nag-abot ka lang, pero hindi ka nagbigay. Mga kapatid, magkaibang masakit sa'yo yung pagbibigay mo sa ayaw mo talagang ibigay. Pwede po kasing masakit sa'yo kasi ang laki-laki nun tapos ibibigay mo. Ang laki-laki nito tapos ibibigay ko lang. Hindi ako yung makikinabang. Ibang tao yung makikinabang. Ibibigay ko to. Pwedeng masakit sa'yo pero at the same time, alam mo yon, may kurot pero payapa kang ibinibigay. May kurot pero, hindi. Para talaga to dito eh. Para talaga to sa Panginoon. Para talaga to sa gawain ng Diyos. Hindi naman to para sa akin. Para naman to sa Diyos. May kurot kasi may mawawala sa'yo.
pero payapa ang puso mo. Ganun naman po pag nagbibigay. Gusto mong malaman na nagbibigay ka din talaga? Pakiramdaman mo. Pag may kurot, ibig sabihin kasi may nawawala sa'yo. Yun yung nagbibigay. Kasi may nawawala sa'yo. Pwede ba yung magbibigay ka na walang mawawala sa'yo? No, I don't think so. Yun ay sobra-sobra lang sa'yo. Kaya madali sa'yong ibigay. Pero subukan mong magbigay ng may kirot. Yung magbibigay ka na alam mong meron kang nawawala sa'yo kapag binibigay mo to. Mas fulfilling, kapatid. Kapag yung ating ibinibigay ay hindi lang yung mga extra natin. Kapag ang ibinibigay natin para sa Diyos, para sa kapwa natin, ay yung mga bagay na may nawawala rin sa atin. Doon mo totoong mararamdamang nagbibigay ka talaga. Now, sabi nga po natin, pwede po yun. Magkaiba po yung masakit sa'yo yung pagbibigay sa ayaw mo talagang ibigay. Masakit sa'yo pero wholeheartedly may kapayapaan sa puso mo kasi intended mo talagang ibigay. Pero yung ayaw mo talagang ibigay, hindi yun magiging giving kahit pakawalan mo yun. Bakit? Kasi kahit may bigay mo, araw-araw mo yun iisipin. At iisipin mong utang na loob yun nang tumanggap. Tao man o church o ano man yun, iisipin mo na itong binibigay ko ay utang na loob sa akin. At hindi yun giving. Hindi po yun giving. Ang nagbibigay cheerfully ay hindi nag-iisip ng utang na loob. Ang utang na loob ay desisyon ng tumanggap. Hindi po nang nagbigay. Hindi pwedeng sabihin ng nagbigay, eto utang na loob mo to sa akin. Kasi hindi po yun giving. Alam niyo po kung ano yun? Bayad yun. Kasi meron kang ine-expect na babalik. Meron kang ine-expect from someone na binigyan mo na ibabalik sa'yo. But when you are cheerfully giving, you don't think about anything in return. Ibibigay ko to sa'yo. Isipin mo mang utang na loob to o hindi, sa'yo to. Para sa'yo to. Para sa'yo to. Again, mga kapatid, ang utang na loob po ay desisyon ng tumanggap. Hindi nang nagbigay. Kung magbibigay ka at ika-count mo para maging utang na loob nila sa'yo, at may ipapagawa ka para doon, hindi ka nagbigay. Again, ang tawag doon, bayad. Bayad yun. Bakit? Kasi may ipapagawa ka. Tama po ba? Kapag ikaw ay magpapagawa ng bahay, pag binayaran mo yung gumagawa ng bahay mo, yun ba ay utang na loob niya sa'yo? Hindi. Binayaran mo yung serbisyo niya. Pero, kung yung gumagawa ng bahay mo, binigyan mo ng bigas, binigyan mo ng itlog, kasama, hiwalay dun sa bayad niya sa'yo, yun. Doon ka nagbigay. Kasi, hindi yun kasama sa usapan. Hindi yun bayad sa serbisyo. Yun ay buong puso mong pagbibigay. Naiintindihan po natin? So kapag magbibigay tayo sa mga tao, sa church, sa mga kaibigan, huwag mo isipin na, utang na loob mo to nagbigay ka pa. Sabihin mo na lang na, ano to may kapalit to. Mas madali pang tanggapin yung ganon. Kasi, ang isip niya ay, favor to, may kapalit to ng gagawin ko para sa kanya. Mas madali po yung tanggapin. Kaysa sa ibibigay mo, tapos, siya grateful, thank you, tapos may kapalit ka palang inaantay.
Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun giving. Payment yun. Dahil kahit kailan, ang tunay na pagbibigay ay walang hinihinging kapalit. Bakit? Kasi ang sample natin dito si Jesus. Again, ang sample natin sa giving, si Jesus. Nag-expect ba si Jesus ng kapalit? Sa buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin? Wala. You know what? Kung iniisip natin yung ating paglilingkod ay kapalit, bayad, doon sa binigay na buhay na walang hanggan ng Diyos para sa atin, may problema tayo. Kasi meron tayong kaisipan na meron tayong kayang gawin para tapatan yung pag-ibig ni Jesus para sa atin. Hindi po. Kahit gugulin mo buhay, yung buong buhay mo, para sabihin kapalit to, ng ginawa ni Jesus para sa akin, kapatid, tapos ka na, hindi ka pabayad. Kasi wala pong kapantay ang ginawa ni Jesus. Wala po yung kapalit. Walang papantay doon. Kahit 24 hours, 24/7 kang magtrabaho para sa Diyos, hindi yun papantay, kapatid. At wala ring hinihinging kapalit kasi kusa yung binigay. Regalo. Si Jesus po, example natin. Kaya ka ba sumusunod sa Diyos para kapalit ng ginawa niya sa buhay mo at ginagawa niya sa buhay mo? Mali tayo ng intensyon. Dahil kahit mamatay tayo, sabi nga po natin kanina, hindi po natin mapapantayan, mababayaran o mapapalitan ang ginawa at ginagawa ni Jesus sa buhay po natin. Remember, you serve God because you love God. Amen? Naglilingkod ka sa Diyos kasi nagmamahal ka sa Diyos. Hindi bilang kapalit ng ginawa niya. Kundi dahil iniibig natin siya. Kasi yun yung gusto niyang gawin din natin. Naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, lumalapit tayo sa Diyos. Kasi yun yung out of pag-ibig. Hindi dahil kapalit. Kung meron tayong thought na gano'n, that is very dangerous. You serve God because you love God, hindi bilang ganti sa ginawa niya. Kung kaya mo palang gantihan ng ginawa ni Jesus, edi kapatid, sana ikaw na lang ang pinako natin. Be careful, mga kapatid, that is a very dangerous thought. Baka akala natin, kaya nating ibalik sa Diyos yung ginagawa niya sa atin. Kaya kapag ang dami nating ginagawa para sa Lord, tas di nasunod yung gusto natin, kaya tayo nagtatampo. Kasi akala natin, yung paglilingkod natin, balik sa binibigay ng Diyos. Hindi po. Ito po ito truth to. Ang totoo niyan, maglingkod ka o hindi, pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo po ba yon? Maglingkod ka o hindi, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi hindi nakabase sa paglilingkod mo ang pagpapala ng Diyos. Kung sa paglilingkod pala nakabase, paano kapag hinang-hina ka na? Hindi ka na pagpapalain. Kasi hindi ka makapaglingkod dahil mahina ka na physically. Hindi po. So, kung ganun po ang logic natin, di yung mga kabataan lang pagpapalain ng Diyos. Kasi sila yung maraming lakas. Sabi ng mga senior, paano kami? Opo, di rin po ako papayag. Totoo po. Kaya nga hindi to ganti.
Kaya po pag nagbibigay tayo, ang exemplary natin si Jesus. Pag to binigay ko, wala na to, wala na yan, nalimutan ko na yan. Pag to binigay ko sa Panginoon, sa tao, sa kapwa ko, sa ka-churchmate ko, sa kaibigan ko, wala na yun, naibigay na yun eh. Iba po yung utang ha. Pag utang po, huwag niyong kalimutan. Sabi ni Pastor, pagkaano daw, kalimutan na. Hindi po. Pag utang, huwag mong kalimutan. Balik mo, utang yun eh. Pero yung bigay, kalimutan mo na yun. Huwag nang paglipas ng 10 taon, grabe ka, 10 years ago, binigyan kita bigas. 10 kilo yun. Tapos ako nanghihingi lang ako ng kanin sa'yo ngayon, ayaw mo akong bigyan. Yung binigay ko 10 years ago, 10 kilo. Kung tigi 1 kilo 1 taon, ubos na nga yung bigas. So, what do we have to look at here? Let us check our hearts. Silipin natin yung puso natin. Masaya ba akong nagbibigay? O napipilitan lang ako? Napipwersa lang ako? Pag nagbibigay ba ako, masaya ako? Check your heart. Sabi mo sa katabi mo, check your heart. Payapa ka bang nagbibigay o binibigay ang mga bagay na binibigay mo para sa Panginoon at sa ibang tao? Kasi kung hindi at may iba kang bagay na iniisip, huwag ka na magbigay. Huwag na lang. Dahil kahit di ka magbigay, maniwala ka sa akin, may magbibigay dyan. At kapag hindi ka nagbigay at may nagbigay dyan, you miss out big time. Ikaw ang nawalan. Bakit? Kasi siya na-experience niya yung blessing ng pagbibigay. Ikaw hindi. Mga kapatid, hindi po tayo at hindi lang tayo ang source ng pagpapala ng Diyos. Kung iniisip natin na kung hindi ako magbibigay dito, walang magbibigay dito, hindi po totoo yun. May magbibigay dyan. Hindi lang ikaw, hindi lang tayo ang source ng pagpapala. But you miss out big time kapag hindi ka nagbigay. Baka yung maliit na itutulong mo, i-count mo pang utang na loob sa'yo, na sa iba purely giving. Hayaan mo na sila na lang yung magbigay. So, base sa una nating punto, ikaw ba ay tunay na pinagpala? So, tanungin mo yung katabi mo, tunay ka bang pinagpala? Sabi natin, people who are truly blessed are, number 1, people who cheerfully give. Masayang nagbibigay. Pangalawa, people who are truly blessed are people who know the purpose of blessing. Verses 8 and 9, it says here, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Mga kapatid, blessings are blessing for a purpose. Sabihin mo, blessing for a purpose. A blessing without purpose is not a blessing at all. Uy, grabe! Ang laki ng natanggap ko ngayon. Sobra-sobra. Bakit kaya sobra-sobra? Bakit kaya sobra sa usual kong natatanggap na pagpapala ang natanggap ko ngayon? 2 things. Number 1, baka may parating kang paggagamitan ng blessing na yan. Baka may bayarin sa bahay, bayarin sa tubig,
na walang tubig. Baka may bayarin sa kuryente. You'll never know. Or pangalawa, baka kasi dadaan lang sa'yo yan. Baka daanan ka lang. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kalsada? Dadaan lang. Sabi mo sa katabi mo, dadaan lang daw. Pastor, lahat naman dumadaan lang sa kamay ko. Pagdaan ng sahod, wala na. Naibayad na. Ang mahalaga po, naibabayad tayo. Amen. Blessing yun. Sabi mo sa katabi mo, blessing yun. Mga kapatid, in the times of the apostles, pakinggan niyo po pag may need, pag merong need, may pangangailangan, wala na kung anong-anong madaming usapan. Dahil may need, pupunan ng need. Ganun po kasimple. May pangangailangan, pupunan yung pangangailangan. Because they have one simple principle. Ang binigay ng Diyos ay para sa Diyos at sa gawain ng Diyos. God blesses them so that they can bless other people. They become channels of blessing to those people who are in need. Because just like what Paul said, sabi mo sa verse natin, and God is able to bless you abundantly so that you will abound in every good work. Basahin ko po ulit. And God is able to bless you abundantly, jump tayo, so that you will abound in every good work. Mga kapatid, kaya tayo pinagpapala para maging pagpapala. Kaya ka binubuhusan ng pagpapala para maging channel ka ng blessing. Church, blessing is not always about personal. Hindi po laging personal ang blessing. Pag blessing, blessing, blessing. Hindi po. It's not about personal. In fact, it was never personal. It was never personal. Blessing is blessing because it is for the purpose of being shared. Kaya blessing, kasi ang purpose niyan, may bahagi sa iba. Kaya siya tinatawag na blessing. Mga kapatid, and not just for our own consumption, hindi pang sarili. Bakit? Kasi lahat ng pangangailangan mo, siguradong pupunan. Amen? Hindi po ba kayo naniniwala na lahat ng pangangailangan natin, siguradong pupunan? Amen? Ay Lord, ayaw ng iba. Bahala kayo dyan. Basta ako, lahat ng pangangailangan namin, siguradong pupunan. Kung ayaw nyo po, kayo bahala. Lahat ng pangangailangan mo, siguradong pupunan. Those are for your personal consumption and personal blessing. So, ibig sabihin, yun ang para sa'yo. Naintindihan nyo po? Pero yung mag-overflow, out of you, let me tell you this, baka hindi yun para sa'yo. Baka kaya ka nag-uumapaw kasi it was meant to be shared. Last week ba yun? Last week po ako wala, ano? Hindi, last week pala. Pumunta po kami ng Davao. First time ko po sa Davao. At may kasama kaming interpreter. Katrabaho ko po. Kasama namin interpreter tsaka isa kong under na teacher. Binisita po namin yung mga magulang namin sa Davao. Nung kami po ay pauwi na, pumunta kami sa palengke. So namimili kami, naghanap kami ng suha, pomelo. Ang daming pomelo. Nakita ko yung isa, laki.
Malaki pa sa mukha ko eh. Nung binuksan, sabi ko, ang tamis neto ah. Hindi po ako mahilig sa suha. Pero nung natikman ko, ang sarap, ang tamis. Maya-maya, may inalok sa amin. Maliit lang. Maliit. Ito po, magkasintamis lang yan. Hindi po ako naniniwala. Magkasintamis lang yan. Kuya. O tikman niyo po, binuksan. Eh syempre, gusto namin yun, libre. Binuksan. Totoo nga. Yung maliit, saka yung malaki, magkasintamis. Sabi ko, ay sige po, bigyan niyo po ako ng 2 box ng maliit. Mga kapatid, nung isinisiksik ko sa bagahe ko, parang sasabog yung bagahe ko. Hindi siya magkasya. At nung nandito na, hindi rin maubos ang pagbigyan. Pasensya na po kayo, hindi ko rin po mabibigyan lahat. Pero, nakapag-abot po ako sa pamilya ng asawa ko, pamilya ko, sa mga ilang kaibigan. Meron pa po ata doon, kung gusto nyo, daanan nyo na lang. Paunahan na lang po. Pero nag-uumapaw. Pagbukas ko nga po nung nakita ng asawa ko, pagdating ko, ano laman niyang bagahe mo para may tao? Kasi puputok talaga siya nung binuksan namin. Nag-uumapaw sa pomelo. Overflowing. And I thought, that pomelo was always meant to be shared. Nung binili namin yon, ang thought talaga namin, dito para sa akin lang. Para to sa marami. Everything that is overflowing sa buhay mo, kapatid, is meant to be shared. Hindi yan for personal consumption. Bakit? Kasi yung personal consumption mo, pupunan na yun ng Diyos. Ibibigay na yun ng Diyos. Yung pangangailangan mo, tanggalin mo na yun sa equation kasi sure yung ibibigay. Ang sabi na Pablo, and my God shall supply all your needs. Isusupply lahat ng pangangailangan mo. At dahil isusupply na lahat ng pangangailangan mo, yung mga bagay na labas sa pangangailangan mo, baka hindi na yun talaga para sa'yo. Baka yun ay para na sa mga tao sa paligid mo, para sa church, para sa pamilya mo. It is meant to be shared. Sabi mo sa katabi mo, it's meant to be shared. Pansinin mo, kapag overflowing ka, iba yung feeling kapag isinishare mo sa iba. Papansin mo, kapag ang dami mo, for example, madami kang tinapay, madami kang ulam. Iba yung pakaramdam kapag binibigay mo rin sa iba. Merong kakaibang joy kang natatanggap, nararamdaman kapag ibinibigay mo sa iba. Kasi para dun yun. Nagagawa ng blessing yung purpose ng blessing. Kaya masaya. Kaya nag-uumapaw ka din. Hindi lang yung pagpapalang ibinibigay ng Diyos para sa'yo. Kaya ang mga taong laging ready na tumulong at magbigay, sila yung mga taong pinagpala. Because their blessings serves its purpose. Gusto mong maging tunay na pinagpala? Huwag mong sayangin yung pagpapala. Hayaan mong gawin ng pagpapala yung purpose niya. At yun ay ma-share sa iba. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit nagiging purposeful kapag isang overflowing blessing na i-share sa iba? Kasi kapag yung tumanggap ng overflowing blessing mo, hindi lang sa iyan magpapasalamat. Una't higit sa lahat sa Diyos. Di nagamit ka ngayon ng Panginoon. Kaya fulfilling. A blessing that does not serve its purpose becomes a waste. Nagiging sayang, mga kapatid. Even when consumed for personal gain.
How do we know that a blessing is for the purpose of blessing others? Paano mo malalaman na yung overflowing blessing mo, ang purpose niyan ay para i-bless ang iba? Kapag may pangangailangan at mayroon kang unexpected overflowing blessing. May nakita ka, may need. Mas bigla kang nagkaroon ng unexpected blessing, baka para yun doon. You pray for it. Lord, para ba to dito? Katanggap ako ng ganito, Lord, para ba to dito? Kita mo, naputulan ng string yung gitarista natin. Meron kang sobrang 500. Hindi kaya pambili to ng string ng gitarista namin? Amen? Bakit po hindi? Meron kang sobrang 3 million sa bangko, hindi mo alam saan mo gagamitin? Baka pwede po yan sa lupa natin. Bakit hindi po? Amen. Baka nangihirapan ka, pinoproblema mo araw-gabi, Lord, saan ko ba gagamitin tong 3.5 million ko? Punuin niyo po yun, oh. Amen? Baka kaya meron kang unexpected blessing kasi merong unexpected need. Baka merong expected need kaya ka may overflowing blessing. So pray and ask the Lord, Lord, para saan tong blessing na to? Sa akin ba to? O para to sa'yo? And number 3, this is the last. People who are truly blessed are people who overflow in generosity. Now, he who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Mga kapatid, once you understand the heart of giving and the purpose of your blessing, magsisimula kang mag-overflow ng generosity. Sabi mo, generosity. And you know what generosity produce? Generosity produce praises to the Lord. Kapag overflowing ang generosity natin, nagpo-produce to ng papuri sa Diyos. Naiintindihan na ng puso mo yung giving. At alam mo na ang purpose ng overflowing blessing mo. Action na lang ang kulang. Go and practice generosity then. Keep practicing generosity. Practice it equally. Huwag mo piliin yung tutulungan natin o bibigyan natin. Ito, tutulungan ko kasi ito yung may kakayahan to magbigay sa akin pabalik eh. Tulungan ko to kasi pwede nito ibalik sa akin yung tinutulong ko sa kanya. Ito, tutulungan ko kasi ito tutulungan ko, ito hindi. Kasi meron naman yan. Paano kung wala pala siya during that time? Yung in-expect niyang tulong galing sa Panginoon, ikaw sana ang channel, pero dahil yun na ang husga mo, lagi naman siyang meron, hindi niya na natanggap. Yes, we have to be careful din naman mga kapatid. That's why we have to pray for wisdom. Amen? Na para talaga sa kapurihan ng Diyos magamit yung mga pagpapalang tinatanggap natin sa Kanya. But then, let your blessings, may it be physical blessing or not, glorify the one who sustains and overflows the blessings for you. And we do that, and when we do that, God enlarges your capacity to receive more. Kapag nagagawa ng blessing yung purpose niya, no? Kapag naibibigay natin, nagiging channel tayo palagi ng pagpapala, makikita ng Diyos, ay, parang hindi pwedeng ganito lang ang storage nito. Masyadong maliit.
Masyadong generous to para sa ganito kaliit na storage. Lakihan ko yung storage nito. Dati, 128 GB lang yung storage mo. Naging 512 na. 512 GB na. Ano po ito? Mga storage, memory. Eh sabi ng Lord, hindi ito pang 512 lang. Dapat to 1 tera. Yung unang storage mo, pang 10 kilong bigas lang. Eh nakita ng Diyos, pang 25 kilos ka. So, tatanggalin ni Lord yung unang storage mo, papalitan ng mas malaking capacity. Pang 25 kilos. Eh dahil generous ka pa din, doon sa 25 kilos capacity mo, ay dobling ko to, gawin ko 50. You see, dahil nakikita ng Diyos, nakatiwa-tiwala tayo dun sa umaapaw na pagpapala niya, ina-expand niya din yung storage mo. Sino nakikinabang dito? Ikaw. Kasi ang laki ng storage na pwedeng tumanggap ng pagpapala. At yun nasa ilalim nun, yun yung capacity nun, yung nasa ilalim nun, kasi yung nag-uumapaw lang naman ang sinasabi natin eh. Diba? Yung overflowing na blessing nga lang yung tinutukoy ko eh. So yung nasa ilalim nun, most likely, sa'yo na yun. Sa'yo na. Alam niyo po, nung high school ako, pag-ambagan, paborito kong nag-aambag ng ulam. Kaya hotdog, ganyan, kapag may Christmas party kami. Kasi ang thought ko, syempre, papasobrahan yun ng nanay ko. Eh, kukuha lahat yan, tig-isa, 2. Yung sobra sa ilalim, akin na. Ayaw niyo na hotdog? Ayaw na. Akin na yun. Di ba? Eh, sino pa kakain nun? Eh, di ako na. Same goes with the blessings that we receive from the Lord. Ang laki ng capacity mo. Eh, nabigyan na lahat. May sobra pa. Kanino yun? Eh, nasa storage mo na. Hindi para sa'yo na. So, give generously. Gusto mong maging tunay na pinagpaala? Give generously. Sabi mo sa katabi mo, give generously. Kaya mas nagiging pinagpala ka. Kasi pinapalaki at ina-extend ng Diyos yung storage mo, yung capacity mo na tumanggap ng pagpapala. Nakikita at napapatunayan ng Diyos na mabuti kang katiwala sa maliit, kaya dahan-dahan niyang palalakihin. Hindi lang yung para sa ikatataas ng pangalan niya, but of course, para sa iyo din. Kapatid, pag sa Diyos, hindi ka mawawalan. Hindi papayag ang Diyos na generous ka tapos wala ka. Hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos. So, check it. Does your blessings produce praises and thanksgiving to God? Marami bang nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos kasi ginagamit kang channel? O matagal na tayo sa Diyos pero maliit pa rin ang capacity natin? Maliit pa rin si storage. And this is where I will end. Gusto mong sukatin yung blessing mo? Do you want to measure how blessed you are? Listen, don't measure it with how much you receive. Huwag mong sukatin sa dami ng natatanggap mo. Huwag mong sukatin sa dami ng meron ka. Sukatin mo to sa pagbibigay mo. Ulitin ko, do not measure it with what you receive. Do not measure it with what you have.
sukatin mo sa binibigay mo. Kasi masusukat mo yung capacity mo. Masusukat mo yung storage mo, gano'n nakalaki. Masusukat mo kung nag-overflow ba yung blessing ng Lord sa akin o hindi. Kesa sa tinatanggap natin, kasi yung tinatanggap mo, normal mong tatanggapin yun. Talagang pagpapalain ka ng Diyos. Kaya hindi mo na yun kasama sa susukatin. Matik yun. Sabi mo sa katabi mo, matik yun. Hindi pwedeng walang para sa'yo. Kaya gusto mo malaman na ikaw ay tunay na pinagpala, sukatin mo sa pagbibigay mo. Pagbibigay mo ng lakas. Gaano karami yung oras mo para sa Diyos? Gaano karami yung oras na nilalaan mo para makaniig ang Panginoon? Gaano karami yung oras na binibigay mo para sa ministry ng Diyos? Doon mo sukatin. How much you help without asking anything in return. How generous you are towards people that they see God's generosity in you. Sa buhay Kristiyano kasi mga kapatid, ang blessing ay hindi sa dami ng tinanggap mo, kundi sa dami ng lumabas sa'yo. Sa dami ng ibinigay natin. Kasi si Jesus, nandito siya sa lupa, hindi siya into receiving. He's into giving. So kung tutulakan natin si Jesus, hindi tayo puro tanggap. Puro tayo bigay. Amen? Gusto nating tularan si Jesus, hindi tayo puro tanggap. Puro tayo bigay. Kasi yun yung ginawa niya. Hindi totoo, wala tayong may bibigay. Sir, wala akong may bibigay. Hindi po. Hindi po totoo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi totoo, wala kang mabibigay. Hindi totoo yan. Meron kang may bibigay. Huwag natin paniwalain ang sarili natin na wala tayong kayang ibigay. Huwag. Kahit matanda na, kahit mahina ka na, kahit bata ka pa, hindi totoo wala kang kayang ibigay. May tinatanggap ka nga galing sa Diyos eh. E di meron kang kayang ibigay. Amen? Kahit pagkasing ko yan eh. Hindi naman yan tatanggihan ng Diyos eh. Yung ang balo na naglagay ng 2 kusing eh. Pinagmalaki ni Jesus. Bakit tayo ang thought natin, wala na akong may bibigay? Hindi. Marami kang may bibigay. Ayaw mo lang. Marami po tayong pwedeng ibigay. Ayaw lang natin. Ayaw lang natin. Una muna nating tanungin kasi ang sarili natin, willing ba akong magbigay? Ready ba akong i-share ang sarili kong resources sa iba para yung meron ako, ma-enjoy din ng iba kahit papaano? Nung panahon po ng Acts Church, pag may nakilala sa Lord, lahat ng ari-arian nila binibenta nila. Alam niyo po ba yon? Pag nakakilala sila, binibenta nila lahat. Tapos alam niyo po kung anong ginagawa nila? Lahat binibigay nila sa church. Para out of their riches, yung buong body of Christ, makinabang lahat. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing gayahin natin to. Iba yung panahon nila, iba yung panahon natin ngayon. What I'm saying is that if they can be generous enough and happy with their giving, sana tayo din. Ang hindi lang, mga kapatid, hindi lang to sa simbahan. Hindi lang sa mga miyembro. Kundi sa mga taong alam natin kailangan ng tulong. When I was studying back in college, grateful po ako sa mga taong nag-aabot-abot sa akin.
maraming salamat po sa inyo. Hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Because that season was the hardest season of our life. Kasi tatay ko lang provider namin. Malayo pa ng school ko. Ang laki ng tuition. We don't ask for anything from anyone. Kasi ang ayaw ng mga magulang ko, yung nakakaabala kami ng iba. Ayaw nila nun. Para sa kanila, pag may magbibigay sa'yo, may magbibigay sa'yo. Hindi pinipilit ang giving. Kaya sobrang grateful ko po talaga. Noon hanggang ngayon, kapag may nag-aabot sa akin ng 100, 200 bago ako pumasok, isang December, nakalimutan na to ni Ninong Feds, pero ako hindi ko malilimutan. Nabutan niya po ako ng 150. 150. Nakasalubong niya lang po ako, pabalik na ako ng Bethel. Nabutan niya ako ng 150. Alam niyo po yung 150 na yon, 3 araw ko pong umagahan yon. Kasi dala ko lang nun pamasahe. So sabi ko sa Lord, sabi ko sa sarili ko, Lord, pag dumating yung araw na meron na ako, gusto ko din tumulong. Gusto ko din may naiaabot din ako. That's why, once in a while, I try to give something to someone. Ka-church, kaibigan, kamag-anak, kilala, hindi. At nung nagagawa ko na siya, naiintindihan ko na kung ano yung pakiramdam ng mga masayang nagbibigay. Ano yung pakiramdam ng tunay na pinagpala? Ito pala yun. Kaya pala sabi nilang mas masarap magbigay kaysa tumanggap. Kaya pala sa pagbibigay, sinusukat kung ikaw ay pinagpala at hindi sa tinatanggap. There is a certain joy and experience of Christ. Merong saya at yung ma-experience mo, yung maging tulad ni Kristo in the most special and the most simplest way. It seems like nagiging extension tayo ng kamay ni Jesus. Sa tuwing nagiging giver tayo. Telling these people na si Jesus ang source ng lahat at willing siyang i-bless ka. At yung maging channel ng pagpapalang yon, wala yung katulad mga kapatid. So, do you want to be truly blessed? Do you want to be truly blessed? Give. Give. Tayo po tayong lahat. Sa umagang to, gusto ko po na pasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang tinanggap natin at sa mga tatanggapin pa natin. At pwede po ba na habang inaawit natin to, maging panalangin natin na Lord, bigyan mo ko ng puso na handang laging magbigay. Puso na laging masayang magbigay. Lord, bigyan mo ako ng puso na tulad ng sayo, na sa tuwing makakita ako ng pangangailangan, laging bukas ang kamay kong magbigay. Maging panalangin natin yon mga kapatid, kasabay ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ating mga tinatanggap. Hallelujah. Ikaw ang kayamanan ng di
salamat o Diyos. Salamat dahil hindi mo kami pinagkukulang. At laging sapat sa aming pangangailangan ang lahat ng iyong pinagkakaloob sa amin. At nagpapasalamat din kami dahil hindi lang sapat, kundi nag-uumapaw pa sa maraming pagkakataon ang pagpapala mo sa aming buhay. Pero Panginoon, sa umagang ito, gusto po namin na itatak mo sa aming isipan at sa aming mga puso na ang mga nag-uumapaw na pagpapala sa aming mga buhay ay mayroon kang dahilan, mayroon kang mga purpose. At ito ay para maging pagpapala para sa iba. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagbigay. Tanggalin mo yung pusong madamot sa aming mga puso. Buksan mo ang aming mga puso na laging maging available para sa mga pangangailangan. May it be sa mga taong nasa paligid namin, sa aming mga churchmate, sa aming kamag-anak, sa aming mga kaibigan, even sa pangangailangan ng church, Lord. Bigyan mo po kami ng pusong handang palaging magbigay. Sapagkat ito ang example mo, Lord. Nung nandito ka sa lupa, hindi po pagtanggap, kundi po pagbibigay ang ginawa mo. And we follow you by example. Turuan mo kaming mahanap namin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na pwede naming ibigay sa iba. Yung mga bagay na pwede naming enjoyin kasama ng iba. Sapagkat ang lahat ng pagpapalang nag-uumapaw ay dapat mag-produce ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Hindi pansariling consumption lamang, O Diyos, kundi isang pagpupuri, hindi lamang mula sa isang tao, kundi sa mga taong tatanggap nito, O Diyos. Lord, dalangin namin na i-increase mo ang aming capacity. I-increase mo ang aming storage, Lord. Kasi gayon, mas marami pang mapagpala out of dun sa pag-uumapaw na ibibigay mo sa aming mga buhay. Hayaan mo na maging lifestyle namin ang pagbibigay, Panginoon. At sukatin namin ang pagpapala mo sa amin sa mga bagay na ibinibigay mo sa pamamagitan namin sa ibang tao, Panginoon. At hindi lamang sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa iyo. Sapagkat alam namin na ang bawat bagay na tinatanggap namin mula sa iyo, na para sa aming personal consumption, ay mga bagay na automatic na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Ito ay mga bagay na non-conditional para sa iyo. Kaya salamat, Lord. Thank you, Lord, for the ability na mag-hold ng nag-uumapaw na pagpapala at maging channel ito sa iba, Panginoon. Lord, sa umagang ito, we commit to you that we will have a generous heart and a generous hand, Panginoon. Kamay na hindi nakasara, kundi laging nakabukas. Laging nakabukas para laging maging daluyan ng pagpapala mo towards sa mga tao at sa simbahang ito. Salamat po, Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Tanggapin mo ang pagpapala ng Ama na inihanda niya ang lahat ng bagay sa mundong ito para sa akin at sa iyo. Ang bawat pagpapalang nakalaan para sa akin at sa iyo. Palain ka ng Ama na lumikha ng lahat ng ito. Palain ka ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus upang tayo ay kanyang iligtas. Naway patuloy kanyang linisin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at patuloy niyang pakilusin ang kaligtasan sa iyong buhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tanggapin mo ang pagpapala mula sa banal na Espiritu
na palagi nating kasama saan man tayo pumaroon. Pagpalain niya ang tatapakan ng iyong mga paa. Pagpalain niya ang hahawakan ng iyong mga kamay. Pagpalain niya ang bawat salitang lalabas sa iyong ibibig. Sa gayon maging pagpapala ka sa mga taong nasa iyong paligid. At sa Diyos na makagagawa na higit sa anumang bagay na kaya nating isipin o gawin, ay ating maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, blessed morning po sa bawat isa. So, ano po, giving, nasa giving na po tayo, no? So, there's a lot po of benefits when we give. So, isa po sa i-share ko is yung receiving blessings. So, yun po, sabi nga po sa Malakay 3:10, so yan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, say the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be room. There will not be room enough to store it. So, ano po, totoo po ito. Totoo talaga yung nandito sa Malakay 3:10. No po? So, in my experience po, ilang beses po ito ipinakita, ipinaranas po ng Lord sa akin. So ever since po na nag-start ako na give ng tithes and offering ko po, it was nag-start nung high school pa po ako, simula nung narinig ko yung about giving sa isa sa mga youth fellowship dito sa Blessed Hope. So yun, natutunan ko po na kailangan natin talaga na magbigay ng ating tithes, no? So yun po, simula po noon, continuously, hanggang ngayon po ay faithfully nakakapagbigay po ako ng aking tithes dito po sa church. Kahit po nawalan ako ng work noon, siguro matagal din po, siguro mga 5 years din po yon na wala akong regular na work. Continue pa rin po yung pagbibigay ko ng tithes. At dahil po doon, nakita ko po naging faithful yung Panginoon sa buhay ko. Never talaga na pinagkulang ako ng Panginoon. Every time na meron akong pangangailangan, always ready yung Lord para sa akin. No po. Actually, recently, siguro po mga a month ago, simpleng experience lang po ito, pero makikita talaga yung kaputihan ng Lord sa buhay ko. Simple lang po ito. So nagkaroon po ako parang nasira yung aircon ko dun sa bahay, yung sa room ko, sa kwarto ko po. Nasira yung aircon ko. So ang mahal pala nung pagpapagawa ng split type na aircon, hindi ko in-expect na ganun kamahal. So wala siya sa budget. Pero yun nga, sabi ko, ano ba yan? Magagamit ko yung emergency fund ko para lang sa aircon. Kasi medyo malaki po talaga. Siguro mga almost 10K din siya yung pagpapagawa ng aircon. So, pero alam nyo po, grabe si Lord. Instantly, siguro mga ilang days lang, pinalitan po ni Lord yung pinanggastos ko doon. Kasi nagkaroon po ng unexpected na blessing, unexpected na income sa akin. So may binigay yung management namin sa work ng bonus. Yun, so nagamit ko para doon. Di ba anong experience talaga? Nakaka-amaze yung paano mag-work si Lord talaga kapag ikaw ay tapat na nagbibigay sa Kanya. So yun po. Kaya everyone, challenge ko po kayo,
na talagang magtapat po tayo. Simple lang po yung experience ko na yun, pero receiving blessings po talaga when with faithfully giving our tithes. So, yun po. Isa pa po, no, yun, yung ating Bayanihan Project, nandyan pa po, mag-pledge na tayo. Mag-pledge pa rin po tayo, no. So, yun. Isa pa po, mamaya, later pala, no, YA Fellowship. So, tuloy-tuloy yung ating, maririnig na mga, paano talaga yung, pag-work ni Lord sa buhay natin. So, be a blessed to be a blessing. So, let us pray po sa ating mga kaloob. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagpapala sa bawat isa. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon. At lagi ka nandyan sa lahat ng oras sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa opportunity na makapagbibigay kami ngayong umaga. Salamat, Panginoon. At nakikita at mararanasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Sa iyo po ang mataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. This song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Me high, gives my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty, your bread of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Ayan, and for our announcement po, praise God sa ating successful youth fellowship last Sunday. Ang lahat po ng kabataan na hindi lang nag-enjoy sa Boodle Fight, pati na rin po sa ating mga activities. Kaya naman po, kung ikaw ay isang kabataan, huwag po nating i-miss ang mga ganitong gawain. And para naman po sa ating young adult, get ready and be excited dahil mamayang 2 p.m. na po ang inyong fellowship titled Blessed to be a Blessing. Dito lang yan po sa Blessed Hope. And lastly po, sa lahat ng enrolled sa ating Destiny Training, magsisimula na po ang ating introductory lesson right after the service at 10:30 a.m. Ayun lamang po, God bless everyone. And ngayon po, inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating closing prayer to be led by Brother Dan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kataas-taasan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. We thank you sa mensaheng iyong hatid sa araw na ito
At maraming salamat po for the privilege na kami ay malaya nakakapagpuri at nakakapagbahagi ng iyong salita. Thank you po for the opportunity na kami ay nandito ngayon at tulungan niyo po kami na maisabuhay ang mensaheng iyong binigay sa amin ngayong umaga. We thank you sa patuloy na pag-iingat mo sa amin at sa kanya-kanya namin mga mahal sa buhay. Maraming salamat din po sa provision na iyong hatid at maging sa kalakasang patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. We believe that you are our provider at tunay nga na sa inyo lamang matatagpuan ang tunay na